Welcome to historic Seventh-day Adventist Church of Revelation. Exploring deep biblical truths, uncovering prophecy, and strengthening our faith in the last days. Stay with us as we dive into today's powerful message. Ang Biblia nagasulti nga sa katapusang mga adlaw tungod kay mudagsang ang kadautan sa tibuok kalibutan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Sumuni ang mga suhito karon nga atong hatagan og pagtagad tungod kay kini nagapanghitabo sa atong palibot o sa tibuok kalibutan. So ang Biblia nagahisgot mga igsoon mahitungod niining mga butanga. Samtang si Kristo nagwali sa Lucas 18:8, iyang giingon, I quote, "Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth?" No, kung mo balik ang anak sa tao, makakaplag baka siya pagtuo din sa kalibutan. Unya din sa versikulo 9, giingon niya padayon, "And he spake this parable unto certain which trusted in themselves, that they were righteous and despised others." No, ang normality sa kalibutan, sa mga tao, samtang midagsang ang kadautan, ug mubugnaw ang gugma sa paghigugma sa pulong sa Dios. Normally ang tao, dili gyud siya mo angkon nga siya unrighteous. No, iyang angkonon permi nga siya insakto. Muna nga ang pulong sa Dios pinaagi sa iyahang alagad. Giingon din niya mga igsoon that in the last days the earth will be almost destitute of true faith. The word of God will be considered unreliable, while human reasoning will be received, though it be in opposition to plain scripture facts. Mao ni ang kahimtang sa kalibutan. No, ang tuhuan dili ang pulong sa Ginoo. Kay ang tao kung iyang basahon ang Biblia, kung nagbadlong kini kaniya, normally ang tao di gyud siya ganahang basa. Mao na nga dunay usa ka quotation nga ako karong basahon in which daghan kayo ang nagkalain-lain nga ideya mahitungod aning pulong nga gihisgutan sa alagad sa Dios. No, kini makita ni siya sa libro Called to Stand Apart. Giingon dinhi mga kaigsuonan, little heed is given to the Bible, and the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light. O gamay ra ang naghatag og pagtagad sa pagbasa sa pulong sa Dios. Una nga ang Dios nagapadala siya og gamay nga kahayag aron ang tao magiyahan. No, ang lalaki og babae magiyahan ngadto sa greater light. So ang issue mga igsoon is, who is this greater light and who is this lesser light? So in order to understand this statement, atong padayon og basa ang record nga naa sa Genesis 1:16 nga giingon dinhi, "And God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night." So pinaagi ani mga igsoon atong masabtan kinsa ang greater light ug kinsa ang lesser light. No, kini nagahatag kanato og view that the greater light who rule the day is the sun, and the lesser light who rule the night is the moon. Nganong nahimo greater light ang sun? It is because doon na siya kaugalingon nga light. Og ang moon, nahimo siya lesser light tungod kay dili siya musiga. Wala siya kaugalingon nga kahayag unless kung pahulmon siya og kahayag gikan sa adlaw. So pinaagi aning mga pulong sa Dios nga iyang gisulti dinhi sa Genesis, atong masabtan ang record nga gisulti ni Juan. No, ato ning mabasa mga kaigsuonan dinhi sa John chapter 1 verse 4 magsugod. No, 4, 6, 7, 8 and 9. Giingon dinhi, "In him was life, and the life was the light of man." Kinsa ni siya? Mao ni si Kristo. No, ang iyang kinabuhi mao ang kahayag sa mga katawhan.
Unya sa pagpadayon giingon dinhi, there was a man sent from God whose name was John, and the same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. Si John gipadala ang mga igsoon nga mahimo siya og usa ka unsa witness aron sa pag-witness sa kahayag nga aron ang katawhan sa tibuok kalibutan might believe on Christ. He was not that light, dili siya mao ang kahayag, but was sent to bear witness of that light. So atong masabtan nga ang kahayag nga hisgutan dinhi dili si John kung dili si Kristo. No, si Kristo ug si John mao'y witness ani nga kahayag. Sa verse 9 giingon dinhi, that was the true light. Who is this true light that John witnessed? This light is no other than Christ. Giingon diri, that was the true light which lighteth every man that cometh into the world. Si John, mga igsoon, is the witness of this light nga gipadala in order ang tibuok kalibutan mo tuo. Dinhi sa basahon sa sinulat sa alagad sa Dios, dinhi sa Desire of Ages, giingon diri, the prophet John was the connecting link between the two dispensations. Kinsa ni? The prophet John, he is the connecting link between the Old and the New Testament dispensation. No, daghan mga propeta nag-witness, nag-prophesy mahitungod sa coming Messiah. But John is the only prophet na iyang na-witness ang link between the Old and the New Testament. As God's representative, he stood forth to show the relation between the law and the prophets to the Christian dispensation. He was the lesser light. You see, state diri mga igsoon sa alagad sa Diyos that John was the lesser light which was to be followed by a greater. So kinsa ang mi-follow ni John? The greater light nga giingon dinhi, it was Christ. The mind of John was illuminated by the Holy Spirit that he might shed light upon his people. But no other light ever has shone or ever will be so shining so clearly upon a fallen man as that which emanated from the teaching and example of Jesus. In other words, ganong si John gitawag siya lesser light? Tungod kay unas tanan si John, dili siya makasulat o dili siya makasulti sa kahayag kung wala siya gi-illuminate ang iyahang mind, ang iyang huna-huna pinaagi sa pulong sa Diyos nga mao si Kristo. No? That's why the book says that he was the lesser light which was to be followed by a greater. In the Bible, in Genesis chapter 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Mga igsoon, atong masabtan nga sa sinugdan ang kalibutan sa wa pahatagig kinabuhi sa Diyos. All was without form and void, and there was darkness. So ang gikinahanglan ani nga darkness is what? Light. That's why the next verse nga giingon dinhi mga igsoon, and God said, let there be light, and there was light. Ang question is, who is this light nga gipamulong sa Ginoo? Unya diha dunay kahayag. So atong masabtan mga igsoon nga kini nga kahayag dili ni mao ang kahayag nga mao ang kahayag sa adlaw ug bulan. Kay actually ang adlaw ug bulan gihimo dito naman sa fourth day. Ug kini nga light nga giingon dinhi mga igsoon, no wonder ato ning masabtan og kinsa ni nga kahayag nga mingtunga
sa panahon nga giingon sa Ginoo, there was darkness and the earth was void and without form. So atong masabtan nga giingon din ni sa 2 Corinthians 4:6. For God who commanded the light to shine out of darkness hath shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So kato di ay nga kahayag nga gisaysay di Paul dinhi sa iyang basahon sa ikaduhang Korinto 4:6 that God who commanded the light to shine out of darkness hath shine in our hearts. Kay ang tao sa panahon nga siya nahagbong sa sala, he was considered in darkness. Kinsa ning kahayag nga mi-shine sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing nga atong nasabtan ug ang kahayag, ang kaalam sa Dios ug kini nga kahayag gisaysay diri mga igsoon that this light who gave knowledge of the glory of God is the face of Christ Jesus. In other words, kini nga kahayag nga gi-mention that there was light is no other than Christ Himself. So samtang ako ding gibasa mga igsoon, ga-wonder ko ba nganong si Kristo ni tungod kay si Kristo sa iyang kinabuhi, giingon din ni Juan, in Him was life, and the life was the light of men. In other words, si Kristo mga igsoon, kay siya may muhatag og kinabuhi sa tanang butang nga iyang himuon din sa kalibutan. Without Him, there was no life. So it should be nga ang kahayag ug ang kinabuhi mag-una gyud siya in order to give life. No, pananglitan mo ingong kag let there be animals. No, there was a life-giving force should be the first nga mahitabo in order to give life dinhi sa tanan nga naa sa kalibutan. That's why in John 1 verse 4 it says here, in Him was life, and the life was the light of men. Unya sa John 8 verse 12 gingon dinhi, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. You see, Jesus is saying na siya ang kahayag sa tibok kalibutan, whether it is in the spiritual sense or in the physical sense, Jesus is the light of the world. Og siya nayon nga siya nga nagasunod o nagatuo kanako, dili siya magalakaw sa kangitngit, but shall have the light of life. Mao ni ang pulong ni Kristo pinaagi kang Juan. Og kang Matthew mga igsoon, sa Matthew 5 verse 14 giingon niya, ye are the light of the world. Kinsa iyang giingnan ani? Ang iyang mga tinun-an ug ang mga tawo nga naminaw samtang siya nagawali dito sa Mount of Blessing. Giingon niya, ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. So ang iyang mga tinun-an mga igsoon, mahimo la sila og mga kahayag kung sila mutuo sa tinuod nga kahayag nga mao si Kristo. So atong masabtan pag-ayo nga ang greater light di ay nga gimin is no other than Christ. Og ang lesser light nga gimin dito sa quotation nga atong gibasa is no other than ang tao nga nakadawat sa kahayag gikan kang Kristo. Bisag kinsa nga tao nga mudawat o mutuo kang Kristo makadawat sa kahayag ug siya mahimo siya usa ka lesser light. Ug kiningang lesser light maggamit ni nga galamiton in order nga ang tibok kalibutan nga mibugnaw ang pagtuo diya sa pulong sa Dios. Mahimo siya galamiton to bring anyone who believes in His Word, to bring him to the greater light nga mao si Kristo. That's why ang alagad sa Dios nagsulti siya that little heed is given to the Bible, and the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light. Dito sa langit mga igsoon, sa panahon ang linuwas
sa Ginoo. No, dad, tuan na tanan sa langit. Giingon dito, dinhi sa Pinadayag 21:23. And the city had no need of the sun. No, wa nagakinahanglan og adlaw ang tibok syudad. Neither of the moon. Kay nganuman, for the glory of God did lighten it, and the lamp is the light thereof. So, no wonder, ang gihisgutan dinhi mga igsoon sa ani nga quotation that little heed is given to the Bible, and the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light, is that ang Diyos nagpadala saya og another lesser light to lead men and women to the greater light nga mao si Kristo. So mao ni mga igsoon ang atong angay sabton nga ang greater light diay is no other than Christ. Thank you for watching. If this message blessed you, don't forget to like, share, and subscribe. Turn on notifications so you won't miss our next study. Want to learn more? Reach out to us in the comments or message us directly. Stay faithful, keep studying, and may God bless you always.